Ito naman yung isang binigay sa atin ni Tito Art na battery. Bali, gagawin din natin kasi nanghihinayang ako. Sayang din kasi kaya gagawin din natin siyang 5S. Yung mga pinagtanggal-tanggal natin na battery dun sa isa na pinalitan natin yung true rated, dito natin siya ilalagay. Ito, tinest ko muna siya na gamit ang multi-tester natin. Sa multi-tester, ang lalabas lang sa kanya ay ayan, 11.83. Gagawin natin siyang 12. 21. Tapos dito sa BMS niya, meron nakalagay na B3 saka B4. Kaya ang gagawin lang natin, mag-a-add lang tayo ng wire. Ito i-add natin na wire sa kanya. Nilagyan na rin natin ng lead para mabilis. Tapos hininang natin siya sa, meron kasing slot siya ng ng B3 saka ng B4, kaya doon natin siya ilalagay para maging 5S. Naka 3S lang kasi siya, kaya 12 o 11 volts lang yung lumalabas sa kanya. Then hininang na natin dito yung B4. Tapos dun sa kabila yung B3. Ayan. B3 saka B4 yung dinagdag natin. Dapat 6 kasi yung wire niya para maging 5S siya. Tinanggal na rin natin yung spot weld, tapos dinagdag natin yung dalawang battery. Magkakaparehas naman siya na milliampere. Ang milliampere na to 1,200 lang. Bali, kalahati lang halos nung true rated natin na 2,500 milliampere. Naglagay din tayo ng mga plates dito. Hininang na rin natin siya dahil lalanga tayong pang spot weld. Tapos yung pang padikit, pinatakan na rin natin siya para mas madaling hinangin. Ginawa natin to kasi nanghihinayang tayo dahil sayang lang din yung battery. Magagamit pa rin naman siya. Mas mabilis nga lang siyang malobat. Ayan, nang mahinangan na natin siya lahat, ilalagay na natin yung BMS niya. Nang i-check natin sa may multi-tester natin, hindi pala kita siya. Hindi kita dun sa natin sa multi-tester. Ayan, 4, tapos 8, 12, 16, 20. 20 volts siya. Mali, halos lobat na rin to eh. I-charge na lang din natin. Ayan, ikabit na natin yung pinaka BMS niya. Mas maganda kung bibili kayo, kung may budget kayo, mabibili kayo ng BMS na tatlo yung MOSFET pa tawag doon, yung MPOS. Bali, ito kasi dalawa lang siya. Mas maganda kung tatlo. Hindi ko rin kaya ipaliwanag kung para saan yung sa nakakapanood ng video, baka kaya nyo ipaliwanag kung ano yung MPOS na yan o yung MOSFET pa na tinatawag. Hindi ko alam kung tama yung pagkabanggit ko dun sa na yan, sa parts. And hininang lang din natin B+, B1, battery 1, battery 2, battery 3, battery 4, tapos yung battery positive. Tapos after nyan, ibabalik na natin siya dun sa mismong casing ulit niya. Ayan, sa pag-check natin, lumabas na sa kanya yung 20 volts. Ayan, magagamit din naman natin to. Mas madali nga lang siyang malolobat o mas mabilis din siya mapupuno dahil maliit lang yung capacity niya.
1,200 milliamperes lang siya, kaya 1.2 Ah yung kabuuan. Tapos nang malagay natin yung pinaka case niya, eto, tinesting natin yung una nating ginawa. Dito sa una nating ginawa, ang battery capacity na to ay 21, tapos dito sa pangalawa 20. Yun yung true rated, yung isa na yan yung 21. Bali na-discharge na siya kasi ginamit na natin. Pagka full charge, umabot ng 20.